Isa po mapagpalang umaga sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. So live na live po tayo dito sa magandang chapel ng ABS-CBN. 16th Sunday in Ordinary Time, July 19. And we have just heard the gospel from the same chapter last week, a continuation of the gospel last week. Now, verses 24 to 43. Let's have a short review. So, nung isang linggo po, 15th Sunday in Ordinary Time, the gospel was about the parable of the sower from Matthew 13, verses 1 to 23. We heard Jesus telling us last Sunday, but the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understand it, who indeed bears fruit and yields 100 or 60 or 30-fold. Pakitanong nga yung katabi mo, namunga ka na ba? Yan. Yes, I want to bear fruit. Talking of bearing fruit, what does it really mean to bear good fruit? Kaya nakita po natin yung formula ni Jesus. Last Sunday, ano daw at sino daw ang good soil? Pakisabi sa katabi, ikaw yun, ako yun, tayo yun. At sino naman yung seed? The Word of God, Jesus Himself. So ano yung formula ni Jesus? This is the Jesus' formula. Good soil plus good seed equals success. Amen. Napakaganda. Kaya magandang reviewin. When we talk of success, what does it mean living a successful life? For me, para sa akin, a successful life is a meaningful life. Ang matagumpay na buhay ay may saysay na buhay. So live your life. Anong ibig sabihin naman yung meaningful life? Leading to live your life with purpose. Bakit tayo nasa mundong ibabaw? What's the purpose of our own life? And living a life of purpose and meaning is the key to bliss and success. Bliss is a complete joy, is a complete happiness. Yan ang tunay na tagumpay. Kaya nga muli, ang formula ni Jesus, the field, the good person, plus the seed, the good news, Jesus Himself, equals success, tagumpay. And I do believe in integral success. Kaya nga sa ating buhay sa mundong ibabaw, we are not only talking of personal success, individual success, private success. Ano yung integral success? Kumbaga sa pag-akyat, kung sa tingin natin yung when we want to climb the ladder of success, may palapag yan. At hindi lang patungkol sa sarili. Ang tunay na tagumpay ay pagtutulungan. Amen? At magandang gunitain. Pag aakyat ka sa 4th floor, dapat dumaan ka sa 1st floor, 2nd floor, 3rd floor, and yay! 4th floor. At kung titignan naman natin doon sa, based on the gospel last Sunday, yung 4 types of soil. Para sa akin dito, it could be compared to 4 major aspects. At tamang-tama nga, nandito pa rin ang si Dr. Luz Guzman, the PRC Board of Guidance and Counseling. Para sa akin, ano yung footpath? It represents the physical aspect. The rocky ground, it represents the emotional aspect. Kaya yung mga pusong naging bato, yan, mga nasawi, yung ganon, ano? And then yung thorns naman, yun yung mental aspect, judgmental. Ano yung good soil? Yun ang 4th, the spiritual. Kaya kung gusto daw natin bumunga, bearing fruit happens on the level of spiritual level.
Pero gayon paman, take good care of our physical aspect. No? Kung kay Abraham Maslow, take good care of the hierarchy of needs from physiological, safety, belonging, esteem, and then eventually, you have reached, no? Yung parang eto na, accomplished ka na. So, sa ating buhay naman, how to reach that spiritual level? This is the beauty of having faith. This is the beauty of praying, and the highest form of prayer and the highest form of praying is the Holy Mass. So, tanong, what do you need? What do we need to be successful? So, success in life means be proactive. Ano yung be proactive? Eh di kontra saan? Retro. Pagka ikaw ay reactive. Pagka ikaw ay reactive, nagre-react ka lang. But if living a proactive life, dahil sa purpose mo, gagawin mo ano yung karapat-dapat. And be spiritual. So, okay na sana. Maganda na sana. Pasok tayo ngayon sa gospel natin. So, gusto ba natin talaga maging matagumpay, magkaroon ng saysay, at magkaroon ng talagang purpose sa mundong ito? Now, Jesus is telling us today, kung ating titingnan ang parable of the weeds, now, same chapter 13 of Matthew, this time, verses 24 to 30. This is the reality of evil. While everyone was asleep, as the gospel narrates, his enemy came and sowed weeds all through the wheat and went off. Anong ibig sabihin yon? The reality of enemy. Pakitanong uli ang katabi, sino bang kaaway mo sa buhay? Ayon. Yung mas maganda sino nga ba uli yung kontrabida mo sa buhay? Di ba? So the reality of enemy who comes and sows weeds all through the wheat. Kaya ang tanong natin, what is the main hindrance to our growth, to our success? Evil. When you look at the word demon, I keep on telling this and sharing this, its etymology means separation, division. Kaya pag naandyan si Taning, hahatiin niya tayo, ise-separate niya tayo. At sa Ebanghelyo, about the parable of ito pong weeds, mayroon pala talagang kaaway. So anong gagawin natin? Balikan natin ang Ebanghelyo at tingnan natin yung sagot. Dito na antig ang aking damdamin. So when we ask, sino ang naghasik ng damo? Who sowed the weeds? Very clear. Anong sabi? An enemy has done this. And so in the parable, the slaves of the master asked, do you want us to go and pull them up? Nako, may mga damo pala dito. Diyan sa wheat na yan. Ano ang sagot ng master? Listen. He replied, no. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Anong ibig sabihin na ito? Look at our God. Our God who is very merciful, our God who is filled with wisdom. And I want you at this very moment to experience God's mercy and God's wisdom. So today, Jesus is teaching us how to be patient. Ang ganda ng twist. Yes, dapat tayo maging mabuting tao, good soil, tanggapin ang seed, the Word of God, Jesus. Pero yung reality ng mga humahad lang sa buhay na magpakabait, magpakatunay na Kristiyano, ito ang hamon sa atin. In fact, wag na nating tingnan yung iba. Tingnan na lang natin ang ating sarili, yung ating mga kakulangan. If God is so strict with us, what will happen to us? Eh di matagal na rin tayong binunot, itinapon. At ganun din, in fact, I keep on reflecting on this, especially what's happening in the world. Ang hirap isipin, may mga Kim Jong-un.
sa North Korea. Mga leader na anong ginagawa sa kanilang bansa. Pero bukod doon, ano ang nakikita natin sa ating sarili? And so Jesus, again, through the parable, is reminding us, hayaan ninyong lumago silang sabay hanggang sa mag-aani. At sa panahon ng pagkaani ay sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin ninyo ang mga damong ligaw at itali ng bahagi upang sunugin. Ngunit ang trigo ay tipunin ninyo sa aking kamalig. Hindi sinasabi ni Jesus, pabayaan lang ang masama. Jesus is reminding us, there will be a judgment day. Kaya ang sinasabi sa atin, yes, pwede tayong lumaban sa mga katiwalian. Pero ang paghuhusga sa isang tao, sa isang pinuno, na sobrang sama, na dapat nang bunutin, dapat nang itapon, sinasabi sa atin, pati tayo nga, ganun ba rin ang gusto natin? Kaya malalim ang Ebanghelyo at ako'y natutuwa. Nagbigay muli si Jesus ng isa na namang talinghaga. And I want to end with this. It's about the parable of the mustard. So ang ganda, parable of the sower, naalagyan ng parable of the weeds, and now we end with the parable of the mustard. So Jesus again explains, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na kinuha ng isang tao at itinanim sa kanyang bukid. Bagamat ito ang pinakamaliit sa lahat ng mga buto, kapag ito ay lumaki, ito ay magiging pinakamalaki sa mga halamang gulay at magiging isang puno, kaya't ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at namumugad sa mga sanga nito. Beautiful message. So what is the lesson of the parable of the mustard? The kingdom of heaven prevails and will prevail. Ang kaharian ng Diyos ang siyang magwawagi. Amen? At pagandang paalaala, the kingdom of God, the kingdom of heaven, the central message of our Lord Jesus Christ will grow by itself. Lalago ng kusa ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit, even without human intervention. This is the reality. Yes, siyempre kung minsan talagang tayo ay gusto natin yung sarili, pero ngayong umaga, panibagong paalaala. Even without human intervention, the kingdom of God, the kingdom of heaven will grow by itself. Pero siyempre, paalaala. Pakisabi nga sa katabi, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ni Jesus. Human participation is also very important. Kaya nga tayong tagasunod ni Jesus, tayo ang pinili, hinirang to hasten the coming of the kingdom of God, of heaven here on earth. Ito ang magandang paalaala sa atin. Sino magbabagi? Ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos. Kaya ang ating Q&A, feel mo! Gets mo! Gawin mo! Purihin natin ang Panginoon.